Babasahin ko lamang po ang isang talata sa Biblia bago po tayo manalangin. Sa Isaiah chapter 6. Noong taong mamatay si Hari Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. At sa taas niya ay nakatayo ang mga serafin, bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang paa, at may 2 na nagpapalipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian. At ano nangyari? At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig na sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng puso. Ito ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Samahan niyo po ako sa panalangin natin sa Diyos. Ama, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita ngayong gabi, lalo higit sa pag-aaral namin ng iyong kabanalan ngayong gabi na ito, hayaan mo, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ay manaan sa bawat isa sa amin upang aming maintindihan itong pag-aaralan po namin. At kung ano man po ang aming mapag-aralan, man na Panginoon, ito'y tumimo sa bawat isa sa aming mga puso bilang mananampalataya sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na malinis sa aming mga puso, aming mga isipan, man na Panginoon, ng aming kaluluwa, upang maituon ang aming atensyon sa pag-aaralan ngayong gabi. At upang malaman namin, O Diyos, na Ikaw ang banal, Ikaw ay banal, at Ikaw ang lahat ng mga bagay na banal. God din, Diyos, na hayaan niyo po na ang bawat isa na narito ay pagpalain ng iyong mga banal na salita. At God din, O Diyos, sa mga kapatiran na wala dito, hayaan mo, Diyos, na ang iyong mga banal na salita rin ay makapunta sa kanila, man na Panginoon, sila ay makakinig din ng iyong mga banal na salita. At sila rin po ay ma-encourage. Ganun din, mahal na Panginoon, sa mga wala pa sa pananampalataya, balik po namin, O Diyos, na kayo lamang ang makakapagbuhay sa mga patay sa Espiritu. Kaya dalangin namin, O Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong Ebanghelyo ngayong gabi na ito, kung sino man ang nakakarinig na nasa estado ng pagkapatay man ng Panginoon, sila'y buhayin mo, O Diyos. Buhayin mo silang muli. Upang sila'y aming kasama sa tuwing kayo po'y naglilingkod, sumasamba, nagpupuri, nagluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Sa iyong dakilang pangalan, aming sinasaway lahat ng mga demonyong hadlang ngayong gabi na ito. Because out in the name of Jesus, we pray. Amen. About sa kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ito yung pag-aaralan po natin ngayong gabi na ito, ang kabanalan ni Jesucristo o ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa English, the holiness of Christ. At ito ay napakahalaga, kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang naibigay sa atin ng Diyos bilang ating katwiran at ng ating kabanalan. Pag-aralan natin, kapatid, kung ano ba yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo at kung bakit ito ay napakahalaga na ating malaman sa ating buhay at kailangan natin isapuso sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ba siya ang ating tagapagligtas? Sabi Amen. At siya rin po, kapatid, ang nagbigay sa atin ng katwiran, magsabi Amen. At tayo ay nagiging banal sa harapan ng isang banal na Diyos dahil lamang o sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ba? Kaya pag-aaralan natin ngayon, kapatid, ay patungkol sa kabanalan or holiness. Marahil lang ninyo naririnig yung salitang yan, kapatid, or yung word na yan, ang salitang holy. No? Minsan kumakanta tayo sa church, and the angels cried, Holy! Ano yung sabihin nun? What is holiness? Ano yung kabanalan? No? Yun yung pag-aaral natin ngayong gabi na ito. Sapagkat, ano ho ba yung persepsyon ng mga tao tungkol sa kabanalan? Ang ibang kapatid, iniisip na lang pag sinabing kabanalan or holiness, ito ay sa pananamit, no? Sa way of life, o sa pagkanta nila ng mga kantang nakapuri-puri sa Diyos, o sa pag-attend nila ng church, no? Oo, totoo. Tama naman yun, kapatid, na meron yun kinalaman sa kabanalan. Ngunit ito ay pangalawa lamang na aspeto ng kabanalan. No? Sapagkat ang kabanalan na nalalaman natin ay kabanalan ng isang tao
na humaharap sa totoong banal. No? Sino ang totoong banal? Hindi po ang tao. Sino ang totoong mayroong kabanalan? Hindi po ang tao, kundi ang Diyos lamang. Kaya ang pag-aaralan natin ngayong gabi nito ay hindi kabanalan natin, hindi yung kabanalan ng mga ibang nagsasabi na sila ay lahing Kristo at kanilang ipinagmamalaki na sila ay banal. No. Sapagkat iisa lamang ang tunay na banal sa ating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo lamang. At yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi, kapatid. Ang holiness o yung kabanalan ay mas higit pa kaysa sa pagkanta natin ng mga papuring awitin sa church, kapatid. Mas higit pa kaysa sa kabanalan ni Sister Tess or ni Sister Lani. Mas higit pa kaysa sa kabanalan ni Apostol Pablo. Ito ang kabanalan mismo ng ating tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Bagong lahat, kapatid, define muna natin kung anong ibig sabihin ng holy, kapatid, o banal. Kapag po sinabing holy o banal, ito po ay kakaiba, o ito ay labas, o separado, o malayo sa atin. Kapag sinabing holy, ito ay hindi kamukha natin, siya ay kakaiba. Siya ay mas higit pa kaysa sa atin. Ito po ang ibig sabihin ng salitang banal o holy. Kaya nga ang tao, kapatid, sino ang itinuturing na banal sa banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan, isa lamang po ang itinuring niyang banal. Ang Diyos lamang. Wala nang iba pa. Ang mga bagay na mayroong kinalaman sa kabanalan, ang tao pa, kung siya ay na kay Kristo, ang Diyos pa rin ang dahilan kung bakit tayo ay nagiging banal. Kaya ang tunay na banal lamang, kapatid, ay ang Diyos. At wala nang iba. Ano kasi yung pinakamatinding problema ng tao? Napag-usapan na natin ito, di ba? Sabi ko, ang Biblia ay isang unified story. Bagamat iba't ibang mga istorya, yung mga yan ng mga iba't ibang mga tao, ang istorya ng Biblia ay isa lamang. Ang istorya ng isang taong marumi o makasalanan at istorya ng isang Diyos na banal. At ano yung pinakamatinding problema ng tao? Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Ito yung pinakamatinding problema ng tao. Kaya nga ang tao, kapag nakikita niya ang Diyos, ano yung makikita niya? Kabanalan. Kaya nga nasasabi ng mga tao, O Diyos, napakabanal mo. Oh God, you are so holy. Kakaiba ka sa amin. Napakalayo mo sa amin. Hindi ka namin kayang abutin sapagkat ang iyong kabanalan ay hindi namin kayang lapitan. Paano natin nalalaman yan, kapatid? Naalala niyo si Moises? Si Moises, kapatid, nung nagkaroon siya ng enkwentro sa ating Diyos, noong mga unang panahon, ang ating Diyos ay nagpakita kay Moises na isang parang puno na nagliliyab, no? Or bush, what is bush in Tagalog? Burning bush. Oh, burning bush, no? Para siyang isang maliit na puno na nagliliyab. At si Moises, kapatid, hindi man lang siya makalapit doon sa puno na iyon, sapagkat ang puno na nagliliyab na yun ang napakaliwanag, ang sumisimbolo na doon ay ang kabanalan mismo ng Diyos. Si Moises, kapatid, hindi man lamang siya makalapit sa kabanalan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sino mang tao na hindi karapat-dapat ang lalapit sa kabanalan ng Diyos, lalapit sa presensya ng Diyos, lalapit sa banal na lugar ng Diyos ay mamamatay. Ito yung problema natin. Hindi tayo makalapit sa presensya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabanal, hindi tayo makalapit sa Kanya. So isipin natin ganito siya. Ang Diyos ay parang araw. No? Kung makikita niyo sa picture, ang holy na nasa gitna ay ang Diyos, para siyang araw. At ang araw, kapatid, malakas ang sinag ng araw, hindi ba? Napakalayo ng araw sa atin, ngunit ang ilaw ng araw at ang init ng araw ay nararamdaman natin hanggang dito sa mundong ito, hindi ba? Pero try mong lumapit, pumunta sa outer space at lumapit sa araw. Hindi ka ba masusunog? Masusunog. Kaya nga tayo,
sapat lamang na distansya ang meron tayo dito sa mundong ito. Kung lalapit man tayo ng 2-3 kilometro sa araw, mamamatay na tayong lahat. Ganyan ang kabanalan ng Diyos. Nakikita natin, namamangha tayo sa kabanalan niya, nararamdaman natin sa ating buhay, ngunit hindi natin kayang lapitan sapagkat tayo ay mamamatay. Ang kabanalan ng Diyos, kapatid, ay parang araw. Ang dahil kung bakit nabubuhay tayo, kasi meron tayong araw. Kaya siya yung source of life natin, kapatid. Ang kabanalan ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. At ang kabanalan ng Diyos ay parang araw. Napakamakapangyarihan, napakalakas. No? At itong araw na ito, itong kabanalan na ito, kapatid, ang sumisimbolo sa Diyos na ating sinasamba. Kaya tandaan natin, kung ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi, para tayong ganito. Ang Diyos ay ang araw at kahit anong gawin natin sapagkat tayo ay marumi, tayo kulay itim, tayo marumi, hindi tayo makakalapit sa kabanalan ng Diyos. Tayo ay mamamatay. Kung ibipilit natin, nalapitan natin ang kabanalan ng Diyos, tayo ay mamamatay. Kaya nga mayroong paniniwala ang mga pilosofiya ng tao na ang tao sa kanyang natural na estado ay natatakot sa Diyos. Ang tao sa kanyang estado ay natatakot sa Diyos. Bakit siya natatakot sa Diyos? Kasi natatakot siya sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal, kakaiba sa ating lahat. Siya ay malayo sa atin, hindi natin siya kayang abutin. Siya ay kakaiba sa kanyang makapangyarihang aspeto na hindi natin siya kayang tapatan, kapatid. Wala siyang katulad, kapatid. Itong ibig sabihin ng kabanalan. Kaya nga, never natin isipin na banal tayo. Na galing kabanalan sa ating pagsuot, o sa ating mga ginagawa. No. Ang kabanalan natin ay galing lamang sa Diyos. Sapagkat lahat ng mga bagay na nauukol sa kabanalan ay galing lahat sa Diyos. No? Kaya nga ang kabanalan, ang totoong kabanalan, kung ipinipreach ito sa pulpito, kasi even before, kapatid, never ko pang na-encounter na pinreach na yung kabanalan biblically, kapatid. Pero ngayon, i-preach natin ang kabanalan in a biblical form, kung paano siya naisulat ng Diyos para sa atin upang ating maintindihan. So nakikita niyo ang letrato? Ganyan tayo, kapatid. Maitim, marumi, hindi tayo makapasok sa kabanalan ng Diyos. Paano tayo makakapasok sa kabanalan ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, kailangan ikaw ay malinis o pure. No? Pag ikaw ay malinis, ibig sabihin, wala kang bahid na kahit anong dumi sa iyong katawan upang ikaw ay makalapit sa kabanalan o sa presensya ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka malinis at lumapit ka sa presensya ng Diyos, ikaw ay parang yung pari na yan, kapatid. Yung pari na yan ay nagkamali, yan yung anak ni Aaron, na nagkamali, na nagsindi ng ibang insenso at siya ay namatay. No? Kung ikaw ay hindi malinis at pumasok sa kabanalan ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Kaya nga ang Diyos ay nagbabala sa atin. Kung ikaw ay hindi malinis, huwag kang pumasok sa kanyang kabanalan. No? Ano yung hindi malinis according sa Bible? Yung mga tao na inaagasan, no? Yun yung mga nagme-mens. Actually, nung una pa noon, kapag babae ay nag-mens, bawal niyang hawakan, kapatid. At kapag siya ay nag-mens, bawal din siyang hawakan ng ibang tao. Sapagkat kapag hinawakan siya ng ibang tao habang siya ay nag-mens, sila ay magiging marumi. Ganon din, kapatid, yung mga tao na may keto, bawal silang hawakan. O yung mga hayop na namatay na, bawal din silang hawakan. O lahat ng mga bagay na marumi, bawal silang hawakan. Sapagkat ang paniniwala noong mga unang panahon, kapag may nahawakan kang marumi, ang kanyang karumihan ay mapapasa iyo. Diba? Nabasa natin yan sa Book of Leviticus. Sabi sa Book of Leviticus, kapatid, sabi sa Book of Leviticus, lahat ng mga hawakan mong marumi ay mahahawa ka, kapatid. So anong gagawin mo? Ang Diyos ay nabigay ng mga ritual. Nabigay siya ng mga ritual
upang ating isagawa bago tayo pumasok sa templo. Ano yung mga ritual na yun? Kailangan naghuhugas ka ng kamay, kailangan meron ka sinusuot na bagay, nag-iinsenso ka, nag-aayuno ka. Bago ka makapasok sa templo, kailangan hindi ka babaeng balo, kapatid. Balo yung pagkababaeng balo na kung kimatay na asawa. Kasi ang paniwala ng mga unang panahon, kapag ikaw ay namatayan ng asawa, o namatayan ng anak, o inaagasan ka, o meron kang ketong, ibig sabihin ikaw ay marumi. At ang dahilan ko, bakit ikaw ay marumi? Kasi ang Diyos dahil napupuot sa iyo. Dahil ikaw ay makasalanan. Kaya bawal ka pumasok sa mga templo ng Diyos. Kaya makikita mo kung binasa niyo yung the book of Leviticus, ang Diyos ay nagbigay ng mga iba't ibang mga batas upang ating sundin, kapatid. Bawal kang kumain ng baboy, hindi ba? Dahil ang baboy ay marumi. Kapag kumain ka ng baboy na marumi, dahil marumi ang baboy, mapapasayo ang karumihan ng baboy. Ito ang conclusion. Nung unang panahon, kahit malinis ka, kung may nahawakan kang marumi, ang karumihan ng nahawakan mo ay mapapasa iyo. At hindi ka na malinis sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo muna yun, kapatid. Ito yung dati. Ito yung dating estado natin. At kapag ikaw ay marumi sa harapan ng isang banal na Diyos, ikaw ay mamamatay. Kaya nga paniwala ng mga Hudyo noong mga unang panahon, kapag sila ay nagkakasala, kapag sila ay marumi, kapag wala pang Yom Kippur or the Day of Atonement, hindi nila pwedeng sabihin yung pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay banal. Hindi ba? Ang pangalan ng Diyos noong unang panahon, YHWH, I am who I am, Yahweh. Kaya hindi nila pwedeng sabihin yung pangalan ng Diyos, pinalitan nila ng titulo. Ano yung titulo? Adonai. Ang tawag nila sa Diyos noong panahon ay hindi ang kanyang pangalan, kundi ang kanyang titulo, sapagkat nalalaman nila na ang kanyang pangalan ay banal at bawal siyang sampitin ng isang taong makasalanan, sapagkat ang taong makasalanan, kapag meron siyang kinalaman sa mga bagay na may banal, sila ay mamamatay. Ito ang dating aspeto ng tao. Hindi tayo makalapit sa kabanalan ng Diyos at hindi natin makuha ang kalinisan na hinihingi ng Diyos upang tayo ay maging mga banal. Kaya nga kanina, kapatid, noong mga panahon sa Isaiah chapter 6, noong mga panahong namatay si King Uzziah, kapatid. Si King Uzziah, kapatid, ay isa sa mga pinakamagaling na mga hari ng Israel. Siya ay naging hari for 50 years at ang kanyang pinaka-reforma ay tinulungan niya ang mga Israelita na maging mas mapananampalataya pa sila kaysa mas mananampalataya sila sa Diyos. Maging spiritually growing sila. No? So, yung ginawa ni Uzziah, kapatid, ay yung mga Israelita ay mas lalong mapalapit sa Diyos. Yung ginawa ni Uzziah, kaya hindi lubos matanggap ng mga Israelita na si Uzziah, kapatid, ay namatay na. Kaya sa chapter 6, kapatid, ng Isaiah, ang propeta ng Panginoon ni Isaiah ay nagkaroon ng vision. Siya ay nasa templo at nasa harapan niya ay isang hari na napakaliwanag at ang hari nito ay napapalibutan ng mga seraphim. Ito yung mga anghel na mayroong 6 na pakpak. Ang dalawang pakpak niya nasa taas ay nakatakip sa kanyang mukha at ang kanyang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanyang mga paa. At ito ang kinakanta, ang isinisigaw ng mga anghel na ito. Ano yung sinisigaw nila? Banal! Banal! Banal ang Panginoon ng mga hukbo. Holy! Holy! Holy is the Lord of hosts. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Yun ang kinakanta ng mga anghel na ito. Araw-araw, kapatid. Imagine, no? Itong mga nilikha ng Diyos, mga anghel na ito, ay balak na mas malakas kaysa sa atin. Pero tingnan mo kung anong ginagawa ng mga anghel na ito. Sila ay nagpupuri sa Diyos araw-araw. At sila ay natatakot sa kabanalan ng Diyos. Nakatakip ang kanilang mukha, nakatakip ang kanilang mga paa, sapagkat nalalaman nila na ni isang nilikha ng Diyos ay hindi sila makakalapit sa presensya ng isang banal na Diyos na hindi sila masasaktan o mamamatay. Ano yung reaksyon ni Isaiah nung makita niya itong lugar na ito, kapatid? Ano yung reaksyon ni Isaiah? Makita niyo dyan.
nagtakip siya ng mukha at mayroon siyang sinabi. Ano sinabi niya? Woe is me! Natakot siya, kapatid. Aro, mete, balat. Sabi niya. Sapagkat ako'y isang tao na may maruming labi. Ano ibig sabihin nun? Na ang kanyang mga intentions, ang kanyang mga puso, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang buhay ay marumi sa harapan ng isang banal na Diyos. Tandaan natin si Isaiah ang pinakamatuwid ng mga unang panahon sa mga Hudyo. Sapagkat hindi gagamitin ng Diyos ang isang propeta na hindi matuwid. Hindi ba? Si Isaiah ay matuwid. Ngunit nung napunta siya sa presensya ng isang banal at banal na Diyos, ano yung nakita ni Isaiah? Ang kanyang karumihan. Akala ni Isaiah siya ay matuwid. Akala ni Isaiah siya ay malinis. Ngunit nung siya ay napa sa presensya ng Panginoon, sa kanyang kabanalan, ang nakita ng ating kapatid ay ang kanyang karumihan. Natakot si Isaiah, kapatid. At ano nangyari? Dahil nakita ito ng Panginoon na nakupo sa trono, inutusan ng Panginoon ang isa sa mga anghel na may 6 na pakpak. Ang tawag dyan, kapatid, ay mga seraphim. Ano yung ginawa ng seraphim? Kumuha siya ng tongs, kapatid. Narinig mo ba yung tongs? Yung ginagamit natin pag nag-antay ng barbecue? Panghawak para hindi tayo mapasok. Kumuha ng tongs itong anghel na ito at kumuha siya ng uling sa dambana ng Panginoon. At ang uling na yon ay sumisimbolo sa ano? Sa kabanalan ng Panginoon na nakaupo sa trono. Tandaan mo, kapatid, kapag mga bagay na banal, kapag hindi ka karapat dapat ikaw ay marumi, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay mamamatay, hindi ba? At itong uling na ito na sumisimbolo sa kabanalan ng Diyos ay kinuha ng seraphim at ano nangyari? Inilapat ang uling na yon, kapatid, sa bibig ni Isaiah. Bakit ito inilapat sa bibig ni Isaiah? Sapagkat ang sabi ni Isaiah, woe is me, for I am a man of unclean lips. Ako'y marumi ang aking labi. Kung saan marumi si Isaiah, doon inilapat ang kabanalan ng Diyos. Di ba nung unang panahon, kapag marumi ang iyong kasamang tao, kapag siya ay inaagasan, kung babae siya, o siya ay babaeng balo, o isang tao na may ketong, kapag hinawakan mo siya, ang kanyang karumihan ay mapapasayo, hindi ba? At hindi ka na pwedeng lumapit sa kabanalan ng Diyos, sapagkat ikaw ay marumi. Ngunit itong mga oras na ito, kapatid, pagmasdan mo ko, ano nangyari? Ano nangyari? Itong kabanalan ng Diyos na inilapit sa isang maruming labi ni Isaiah ay naglinis ng kanyang karumihan. This is the first time in biblical history na ang kabanalan ng Diyos ay naglinis ng karumihan. Dati, kapatid, kapag lumapit ka sa kabanalan ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Pero this is the first time na ang Panginoon na nakaupo sa trono, ang kanyang kabanalan ay naglinis ng karumihan. Kaya ako, without a doubt, ang nakita ni Isaiah na nakaupo sa trono na iyon ay ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang ating pag-aaralan ngayong gabi ito. At ano ang sinabi ng seraphim noong nailapat ang uling sa kanyang uling sa labi ni Isaiah? Ang sinabi ng seraphim, kapatid, your guilt is taken away and your sin is atoned for. Ano ibig sabihin nun? Ang kanyang kasamaan ay nawala na at ang kanyang kasalanan ay nakalimutan na. Ito ang nangyari, kapatid, ng mga oras na yun. Ano po ba ang nangyayari noon? Kapag ikaw ay makasalanan, lumapit ka sa kabanalan ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Ngunit ngayon, ang nangyari, ang kabanalan ng Diyos mismo ang nagbigay ng buhay kay Isaiah. At itong bagay nito, kapatid, is first time in biblical history, hindi ba? Kapag umahawak ka ng marumi, ikaw ay marurumihan. Pero ito, kapag nahawakan mo ang kabanal-banalang presensya ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay malilinis.
Hindi lamang ito nangyari sa Biblia, kapatid. Kahit sa Book of Ezekiel, ang kabanalan ng Diyos ay naituring na parang tubig, kapatid. Sabi ito sa Ezekiel chapter 47, verse 9, at mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarani ay mabubuhay sa anumang dako, umaagos ang tubig. Kung saan man dako aagos ang tubig, lahat daw ng aagusan ng tubig na iyon ay magkakaroon ng buhay. No? Dati, kapatid, ang tubig ay nakakamatay, hindi ba? Ano yung ginawa ng Diyos upang puksayin ang isang makasalanang mundong ito? Ginamit niya ang ano? Tubig, kapatid, upang tayo ay malunod noong panahon ni Noah. Pero ngayon, ang kabanalan daw ng Diyos ay parang tubig, at ang bawat aagusan ng tubig na ito ay magkakaroon ng buhay. This is the first time din, kapatid, na ang tubig na sumisimbolo sa kabanalan ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Hindi lamang siya naglilinis, kundi nagbibigay din siya ng buhay. Ito ang tubig, or the fountain of life. Mababasa niyo yan, kapatid. Sino ang itinuring na the fountain of life? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat dadaanan ng tubig na ito ay magkakaroon ng buhay. Ano yung dati? Kapag ikaw ay marumi, hindi ka makakapasok sa templo ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ngunit ngayon, nag-iba ang kabanalan ng Diyos o ang templo ng Diyos ang siyang nagbibigay ng kabanalan din sa atin. Ang nagbibigay ng kalinisan din sa atin. At ito, ladies and gentlemen, ang pag-aaralan natin. Ang kabanalan na naglilinis ng kasalanan, ang kabanalan na nagbibigay ng buhay, ang mga kapatid, ito ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin, kapatid, sa Matthew chapter 9 verse 20 to 21. Mayroong isang babae na inaagasan ng dugo, kapatid. Basahin natin sa 20. Samantalang may isang babaeng 12 taon nang dinudugo at lumapit sa likuran niya at hindi po nito ang laylayan ng kanyang damit. Itong babae nito, kapatid, ay inaagasan o nag-invest na siya ng 12 years. Diba, nung unang panahon kapag inaagasan ng babae, hindi mo siya pwedeng hawakan. Sapagkat kapag hinawakan mo ang isang babae marumi o inaagasan, ikaw ay magiging marumi. Di ba? Kaya nga itong babae na ito, nagkaroon siya ng conviction sa kanyang sarili. Ano yung conviction niya sa kanyang sarili? Mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoon, ako ay gagaling. Bakit? Sapagkat alam niya sa kanyang sarili na siya ay marumi. Siya ay inaagasan for 12 years. Ibig sabihin, siya ay pinagsakluban ng tadhana. Siya ay sinumpa ng Diyos. At ano yung paniniwala? Ano yung pananampalataya ng babae na ito na inaagasan for 12 years? Hawakan ko lamang ang laylayan, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paniwala niya, siya ay gagaling. Bakit ito pinapaniwalaan ng babae na ito? Sapagkat ang pananampalataya ng babae na ito, nalalaman niya na ang kaharap niya ay hindi lamang tao. Na ang nakikita niya ay hindi lamang tao. Nalalaman ng babae na ito na ang kanyang kaharap ay ang kanyang Panginoon. At kung sino man ang hawak sa kabanalan ng kanyang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ko ay banal, sapagkat ang Panginoon ko ay malinis, ako rin naman ay malilinis. Ganyan ang paniwala. Babasahin niyo yung Matthew chapter 9 na yan, kapatid. Lahat ng mga nilihans ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga hinawakan ng ating mga Panginoong Jesucristo, ano nangyari sa kanila? Sila ay napagaling. Sila ay nalinis, kapatid. Hindi ba kung ang Diyos ay banal at kapag hinawakan ng kabanalan ng Diyos ang isang maruming tao, ano yung mangyayari sa kanya? Dapat siya ay mamamatay. Hindi ba? Ngunit kakaiba itong kabanalan ng ating Panginoon.
Ang kanyang kabanalan, kapatid, ay nagbibigay ng buhay. Ang kanyang kabanalan ay naglilinis. Kaya ang conviction ng babaeng inaagasan na ito, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, batid ko na ako ay malilinis. At ano nangyari? Nahawakan nga niya at siya ay luminis at pinagaling, kapatid. This biblical history ang nagpapatunay na ang Panginoon na nakaupo noong panahon ni Isaiah at ang tubig na umaagos na nagbibigay ng buhay ng mga panahon ni Ezekiel ay ang ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ng Ama sa atin. Itong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na ito, this is the first time in biblical history na ang kabanalan ng Panginoon ay nagpapagaling at naglilinis. No? At ito ang katotohanan. Ang kabanalan ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo ay naglilinis at nagpapagaling. Ang kabanalan ni Kristo, kapatid, ay hindi lamang naglilinis at nagpapagaling. Ito rin, kapatid, ay nagbibigay ng takot sa mga tao sapagkat hindi nila ito maintindihan. Tandaan natin, ano ibig sabihin ng kabanalan? Ito ay kakaiba. Ito ay hiwalay. Ito ay alien sa atin. Hindi natin maintindihan. At ang Diyos ay hindi lamang siya banal. Hindi lamang siya banal na banal. Kundi ang Diyos ay banal na banal na banal. Ganon kabanal ang ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang kabanalan ang nagbibigay sa kanya ng karakter, kapatid. Ang Diyos ay mabiyaya sapagkat ang kanyang biyaya ay banal. Ito'y kakaiba. Ito'y walang katulad. Ang Diyos ay mapagmahal sapagkat ang kanyang pagmamahal ay banal. Walang katulad. Dakila ang pagmamahal ng Diyos. Lahat ng characteristics ng Panginoon, mercy, love, justice, wrath, ay mayroong laging kinalaman sa kanyang kabanalan. Ito ang karakteristik ng ating Panginoon na inulit ng Biblia hindi lamang una, dalawa, kundi 3 beses. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Kaya ang mga taong hindi ito maintindihan, hindi nila maintindihan ang kabanalan ni Kristo, sila ay natatakot. Diba? At sabi ko nga, ang kabanalan ni Kristo ay hindi lamang nagpapagaling at naglilinis. Dati, ang kabanalan ng Diyos ay nakakamatay. Pero nung ibinigay ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo sa ating Emmanuel, God with us, ang ginawa ng Diyos ay biyaya para sa atin. He is grace upon grace. At ang kanyang kabanalan na hindi nakakamatay ay nagbibigay ng buhay at nagpapagaling at naglilinis ng mga taong makasalanan. Ngunit, mayroong isang aspeto ang kabanalan ng ating Panginoon. Ito ay nagbibigay ng takot sa mga tao. Nagbibigay ito ng trauma sa mga tao. Pag sinabing trauma, kapatid, isang experience, isang nangyari sa ating buhay na hindi natin makakalimutan. Ito ay nagbibigay ng trauma. Basahin natin, kapatid, sa Mark chapter 4, verse 39. Ang ating Panginoon Jesucristo kasama ang mga disipulo ay nakasakay sa bangka. Itong bangka na ito ay naglalayag sa dagat ng Galileo. Sa kasamaang palad, bigla na lamang lumakas ang hangin at bumagyo, umulan, kapatid. At natural, itong mga nakasakay sa bangka, sila ay matatakot. Kasi first time na nangyari yun sa buhay nila. Kapatid, kung pupunta ka sa Sea of Galilee, siguro si Papa alam niya to kasi nagpunta na siya sa Sea of Galilee. Napakadalang na mangyari yung bagay na yun na magkakaroon ng bagyo doon sa dagat na yun, kapatid. Sapagkat napapalimutan siya ng mga disyerto. Pero noong mga oras na yun, bigla na lang nagkaroon ng matinding bagyo at yung mga tao na hindi sanay na nakaranas ng ganito, ano ginawa nila? Ginising nila ang ating Panginoon Jesucristo na napakasarap ng kanyang tulog. Natutulog siya sa bangka at ginising siya ng kanyang mga disipulo. Sabi nila, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Malapit na kaming mamatay. Siguro
Siguro ganun yung naiisip nila. Hindi ba tayo lulubog? Takot na takot silang mawalan ng buhay, kapatid. Yun yung kinatatakutan nila, yung mawalan sila ng buhay sa mga oras na yun. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Tumayo ang ating Panginoon at sinabi, paggising ng ating Panginoon sa Kristo ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. At anong nangyari? Tumigil ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Yung mga disipulo na takot sa kanilang buhay na baka sila ay mamatay, ay namangha sa kanilang nakita na ang Panginoon inutusan ang hangin at inutusan ang dagat na tumahimik. At ano nangyari? Tumahimik ang hangin at tumahimik ang dagat. Ano ang reaksyon ng mga disipulo na ito, kapatid, na nakasakay sa bangka noong mga oras na yon? Sila ba ay natuwa? Sila ba ay namangha? Nagtatalon sa saya? Hindi, kapatid. Ano yung reaksyon nila, kapatid? Sinabi ng ating Panginoon sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? At ano ang reaksyon ng mga tao na ito? Sila'y sinitlan ng mas malaking takot. Kaysa matuwa yung mga tao na ito, kaysa sa maglulundag sa tuwa, sapagkat ang Diyos ay pinatigil niya ang bagyo, mas lalo silang natakot. Ang mga tao na ito na sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo, kaysa sa matuwa sa nagawa ng Panginoon, mas lalo silang matakot. Bakit? Ito ang katanungan sa kanilang kaisipan. Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Sinong tao ang kayang pasunurin, mapahangin o mapadagat man? At ang mga tao na ito, sa takot nila na mawalan sila ng buhay, mas lalo silang natakot nung nalaman nila na nasa presensya pala sila ng isang banal na Diyos. Natakot sila, kapatid. Nalaman nila sa kanilang buhay na nasa presensya pala sila ng isang banal na Diyos. At itong mga tao dito, hindi nila maintindihan. Kaya nga tanong nila, sino nga ito? Hindi nila maintindihan na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Ganyan tayo, di ba? Minsan, pag mga bagay na hindi natin maintindihan, natatakot tayo. Like, meron tayong mga kaibigan na niyayaya natin na mag-attend ng church. Pero ayaw nila. Ano yung dahilan kung bakit ayaw nila? Kasi, ako ba ang gagawa nyo? Ako maintindihan. Kaya sila natatakot kasi hindi nila naiintindihan yung mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Ganyan ang natural na estado. Hindi lamang dyan nangyari, kapatid, nang nalaman ng mga tao na ang kaharap nilang tao na ang ating Panginoon sa Kristo ay banal na Diyos pala. Sa Luke chapter 5, verse 4 to 5, si Pedro, kapatid, ay isang mangingisda. Kilala niyo si Pedro. Si Apostol Pedro ay isang mangingisda. At ang kanyang kinabubuhay, simula nung siya ay bata, hanggang siya ay tumanda, ay pangingisda. No? Noong mga unang panahon, kapag ikaw ay Hudyo at ikaw ay nangingisda, ibig sabihin ikaw ay mayaman. Parang equivalent yun sa parang doktor, yung mga oras na ito. No? Kung ikaw ay doktor, mayaman ka kasi maganda yung sweldo mo. Noong unang panahon, kung ikaw ay mangingisda, mayaman ka kasi maganda rin yung sweldo mo. No? At si Pedro, kapatid, ay isang mangingisda. Ngunit sa kanyang paglalayag, kapatid, sa mga oras na yun, kahit isang isda, wala siyang mahuli. Pero, noong mga oras na yun, naglalayag siya, nakita niya ang ating Panginoon sa dalampasigan. Kaya pintahan niya ang Panginoon sa dalampasigan. Sa 4 sabi dito, nang matapos na siya ay pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, si Simon kapatid ay si Pedro, ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, Pedro, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli.
Si Pedro, kapatid, ay mangingisda. At alam niya kapag walang nahuhuling isda, ibig sabihin walang isda. Kaya I'm sure sa mga oras na ito, si Pedro ay nagdududa. No? As in mo si Pedro, sabi niya, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Tapos sasabihin mo na babalik kami. Di ba? Parang ganun yung dating kay Pedro eh. Sasabihin mo na babalik kami sa dalampasigan, sa dagat upang manghuli. Magdamag na nga kami ng huli, wala kaming mahuli. Pero, dahil alam niya na nakakaharap niya ang kanyang Panginoon, ang ginawa niya, subalit, dahil sa iyong salita, ang sabi niya, iuhulog ko ang mga lambat. So, technically, sumunod din naman siya. Kahit alam niya na wala naman siyang mahuhuli, kung baga ba lang pagbigyan mo, ikikata mo, Panginoong Jesucristo. At ano nangyari? Alam natin lahat yung kwento na ito, di ba? Ano nangyari? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. No? Tumawag pa sila ng ibang mga bangka, kapatid, sa sobrang dami ng mga isda na kanilang nahuli. Magdamag siya naguhuli, pero kung sinabi ng Panginoon na mag-cast siya ng nets, nakahuli siya. Ano nangyari? Natuwa ba si Pedro nung nalaman niya itong bagay nito? Nagdulundag ba si Pedro sa tuwa nung nalaman niyang nakahuli siya napakaraming isda? Hindi, kapatid. Hindi. Ano yung reaksyon ni Pedro? Sa 8. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Kaysa sa matuwa si Pedro, siya ay natakot. Napaluhod siya sa harapan ni Jesus at sinabi, Panginoon, pwede bang lumayo ka muna sa akin? Pwede bang huwag mo muna akong lapitan? Bakit? Sapagkat nalalaman ni Pedro na siya ay nasa presensya ng isang banal na Diyos. At ang taong makasalanan sa presensya ng isang banal na Diyos ay mamamatay. At natakot si Pedro ng mga oras na ito. Ano sabi ni Pedro? Nabatid ni Pedro na siya ay isang makasalanang tao. At kung siya ay isang makasalanang tao at lalapit ang banal na Diyos sa kanyang harapan, siya ay mamamatay. Dahil sa takot ng tao na ito, sa kabanalan ni Kristo, ito ang nagpapapatay sa Panginoon. Ang takot ng mga tao sa ating Panginoon Kristo, ang dahilan kung bakit naipako ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi ba? Noong hinarap ang ating Panginoon Kristo sa harapan ng mga Hudyo, bagamat wala siyang kasalanan, siya ay hinusgahan ng mga Hudyo. Ang sabi, crucify Him. Ipako siya sa krus. Kahit siya ay banal, wala siyang ginawang kasalanan, ipako niya sa krus. Bakit? Sapagkat ang mga tao nandun doon, hindi nila kayang tanggapin na sila ay nasa presensya ng isang banal na Diyos. Nagiging traumatic sa kanila. Natatakot sila, kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinako ng mga tao sapagkat hindi nila kaya na tiisin ang kanyang presensya. Bakit ito ginawa ng tao? Sa Romans chapter 8 verse 7, sabi dito ni Pablo, sapagkat ang kaisipan ng laman, ano kasing laman? Ang tao. Sa Biblia, kapag sinabing laman, ito ang tao. Kapag sinabing espiritu, ito ang Diyos. Okay. Sapagkat ang kaisipan ng laman, o in other terms, sapagkat ang kaisipan ng tao ay pagkapuot laban sa Diyos. Nung malaman ito ng mga tao na kaharap nila ng ating Panginoon Kristo ay ang kabanalan ng Diyos, hindi nila kayang tiisin. Sila ay napuot sa Kanya, kaya siya ipinako sa krus. Sapagkat hindi ito napapasakop sa mga kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi kaya ng tao sa
kanyang laman na magpasakop at sumunod sa Diyos. Hindi niya kaya magpakabanal sa harapan ng Diyos. Hindi natin kaya, kapatid. Ngunit anong nangyari? Ano ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin? Ang Panginoon, ang kanyang kabanalan, ang siyang nagbibigay sa atin ng kabanalan. Bawat nahawakan ng ating Panginoon sa Kristo, sila ay nalilinis. Bawat hinahawakan ng ating Panginoon sa Kristo, sila ay gumagaling. Ang kanyang kabanalan ay naglilinis at nagpapagaling. Kaya nga tayong lahat na nasa ilalim ng ating Panginoon sa Kristo, ano yung paniniwala natin? Tayo ay nalinis at pinagaling ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah chapter 53, by His wounds, we are healed. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, sa dugo niya na dumakoy sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kanyang kabanalan, tayo ay nalinis. Kaya malinaw ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 2, verse 4, ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Ngunit ang Diyos palibasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging tayo nooy mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, tayo marurumi, tayo mga makasalanan. Ano yung ginawa ng ating Diyos? Binuhay niya tayo sa pamamagitan nino? Ng ating Panginoon sa Kristo. Sa haplos ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kabanalan, tayo ay binuhay at tayo ay nilinis. At itong ginawa ng Diyos na ito, na ibinigay niya ang ating Panginoon sa Kristo para sa atin, upang maranasan natin ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, upang ang kabanalan na ito ay malinis at mapagaling tayo. Ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga, ano yung sinabi ng John chapter 1, verse 8 or 9, I'm not sure. Ang ating Panginoon sa Kristo ay ibinigay ng Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, sapagkat siya ay grace upon grace. Siya ay biyaya na umaapaw para sa atin. At tayo muling binuhay na kasama ang ating Panginoon sa Kristo at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Bakit niya ginawa ito? Upang kanyang maipakita sa mga panahon darating ang hindi masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung dati ang Diyos, ang kanyang kabanalan ay nakakamatay, ngayon, kapatid, dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nagbibigay ng buhay at nagpapagaling. At itong ginawa ng Diyos na ito ay biyaya para sa atin. Kung hindi niya ibinigay ang kanyang buktong na anak para sa atin, meron ba tayong kabanalan? Wala. Kung hindi ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang buhay para sa atin, meron bang kalinisan sa ating kasalanan? Wala. Ang solusyon ng pinakamatinding problema ng tao na ang kabanalan ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung dati ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi, dahil dumating ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang naging kabanalan natin. Ngayon, mayroon na tayong karapatan na lumapit sa isang banal na Diyos, hindi bilang kanyang mga kaaway, kundi bilang kanyang mga anak. At ginawa natin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabanalan ni Kristo na siyang naglinis sa atin ay kaloob ng Diyos para sa atin. Ito ay biyaya ng Diyos para sa atin. Now, John 3:16 makes sense. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya, pinagkalooban tayo ng biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang nangyari, tayo ay naging mga mamamayang banal dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dati tayo mga marurumi, tayo ngayon ay mga tinatawag na mga saints, kapatid. Mga santo, mga banal sa harapan ng Diyos. Dahil
tayo ay naging banal dahil ang Diyos ay banal. Kaya ba natin ito? Ang tanong, kaya ba natin magpakabanal sa harapan ng isang banal na Diyos? Ang sagot, oo. Kaya natin magpakabanal sa harapan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti na tayo magiging banal sa harapan ng Diyos, kundi dahil lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay magiging banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga napakalinaw ng Ebanghelyo. Tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nga, ang kabanalan ni Kristo ang naglinis sa atin, ang kabanalan ni Kristo ang siyang nagpagaling sa atin. Purihin, luwalhatiin natin ang ating Panginoon habang buhay. Amen? Amen. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sapagkat ibigay mo ang iyong bugtong na anak, aming Panginoon, na siyang aming naging kabanalan, mahal na Panginoon. Nababatid po namin, O Diyos, na kami ay hindi karapat-dapat. Ngunit dahil ikaw ay mabiyaya at mahabaging Diyos, kami ay iyong ibinuhay muli sa isang kabanalan sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Ang kabanalan na naglilinis at nagpapagaling, O Diyos. Salamat sa kabanalan na ito, mahal na Panginoon. Sapagkat kami nagkaroon ng karapatan na tawagin ang bawat isa na narito na banal sa iyong harapan. At nalalaman natin sapagkat ang kabanalan ni Kristo ay nasa amin. Pagdating ng panahon, kami din naman ay makakalapit sa iyong presensya na walang kinakatakutan at ikaw ay pupurihin, luwalhatiin, sumpahin sa aming buhay, magpakailanman. Ito ang aming sakot dalangin sa mga pangalan ni Jesus.